Magandang gabi sa inyo, no? Yung pag-aaralan po natin ngayon ay hindi po ito nakasulat sa Biblia. So, ito ay paliwanag ko. Sinulat ko to noong 9:30 AM ng umaga. Sinulat ko to noong May 31, 2025. 9:30 ng umaga. Ngayon ay ano tayo? 4/6/4 2025, 9:15, 7:15. 7:14 ng gabi. Ang pamagat na ito, kailangan kasi bago natin pag-aralan yung Biblia, kailangan naintindihan natin yung Espiritu Santo. Hiwaga ng Espiritu Santo kung papaano makikita at maririnig ng mga mensahe at kaloob nito. Una, kung nakakaunawa ng mga salita ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay laging kasama ng taong tiwala sa Diyos o taong matuwid sa paningin ng Panginoon. Masasabi ninuman na sumasa kanya ng ang Espiritu Santo kung ikaw ay nagbago ng pananaw o ng pag-uugali. Una, pagpipigil. Ang Espiritu ay laging nakagabay upang tayo'y ay magkaroon ng pagpipigil sa ating sarili sa maraming mabubuting gawa, tulad ng kung dati ay kalimitan o madalas kang laging madalas ang iyong pagsisinungaling ay mababawasan ito at hanggang sa ayaw mo na itong gawin. Kahit pa ang mga pinakamaliit na pagsisinungaling. Dahil sa Espiritu Santo ay matututunan mong magpigil sa sariling pagpipigil sa pagsisinungaling, pagpipigil sa pakikipagtalo sa lahat ng pagkakataon at oras, pagpipigil sa pagkagalit at marami pang iba, gaya ng pananabik sa paggawa ng mga bagay. Ito, anong oras na nito nung sinusulat ko to? 9:45 AM. Ganun pa rin yung petsa, no? Hiwaga ng Espiritu Santo. Patungkol sa Panginoon, tulad ng pagkasabik sa panalangin, pagpapasalamat, paghingi ng tawad, pagsasaaral ng salita ng Diyos. Lagi natin kinasasabikan ang mga bagay na ito sa buhay at ang Espiritu Santong sumasa atin, dahil ang mga ito ay mga pagkain ng Espiritu. Ang Espiritu Santo ay nakikita nito at naririnig nito ang kaloob ng Espiritu. Ang mensahe mula sa Espiritu ay makikita at maririnig ng ating mga sariling mga espiritu sa iba't ibang paraan at dahilan. Ito ay titimo sa iyong isip na ang naririnig mo at nakikita mo
ay kaloob ng Espiritu Santo. Ang iilang tao lamang ang pinagkalooban nito, dahil mismo ang mga tao ang lumayo at nagtakwil sa Espiritu Santo. Itong bahagi na to, malamang nakasulat sa Biblia. Abalahan sa iba't ibang bagay ay hindi ito natatagpuan sa mga taong walang panahon sa salita at gawa ng Espiritu Santo. Higit din sa lahat, pag ang salita ng Diyos ay naririnig mo, pag ito ay pumasok sa isipan mo, ay tumitimo ito sa puso mo sa pamamagitan ng mga ito ay sumasa iyo na ang Espiritu Santo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus.